Mayroong posibilidad na ang import ng Meralco na si Ismael Romero ay hindi makapaglaro sa PBA at baka ma-ban ito dahil dito sa naging insidente sa kanila ni Nick Demusis. Sa ngayon kasi merong mga PBA coaches kabilang na si Coach Tim Ko ng Ginebra at Coach Yeng Giao ng Greno China Elasto Painters ang nananawagan na dapat at least magbigay ng sanksyon ng PBA at yung ibang fans ang gusto ay ma-ban ito. Sinabi sa isang panayam ni Commissioner Willie Marshall na pinag-aaralan nilang mabuti at kakausapin muna niya itong si Romero tungkol doon sa nangyari. At kung sakasakali, doon daw sila gagawa ng hakbang para masiguro na ang nabanggit na sitwasyon ay ma-handle ng tama. Tignan natin kung paano gagawin nitong si Commissioner Willie Marshall sa pag-handle dito at kung itong si Romero ay mababan o papayagan nila. Itong si Romero kasi ang may gusto diyang kumuha itong si Meralco team consultant Nenad Vucinic. Ito inamin ni Coach Luigi Trillo. Sa ngayon kasi hindi pa nag-a-apologize itong si Romero at parang yan ang iniintay ng PBA na gawin ito. Sa kasalukuyan, maraming mga nagulat nga nung kinuha ito ng Meralco Bots at maraming nagsasabi na ito'y dapat hindi na nila ginawa. Pero sa ngayon kasi merong presyo na palitan itong si Romero pero mukhang naninindigan dyan si Vucinic. So sa ngayon ang magdedesisyon nito ay ang PBA Commissioner. At yan din ang dahilan kung ba't maraming naniniwala na itong sitwasyon na to ay dapat ma-resolve bago magbukas ang Philippine Cup. So far kasi maganda ang impresyon ng coaching staff dito kay Romero dahil yung estilo ng laro nito ay nababagay para dito sa Meralco Bolts. Pero tignan natin kung ito nga ipapayagan ng PBA na maglaro lalo na at medyo matindi yung oposisyon dahil doon sa ginawa nito. Kaya nga itong si Coach Tinko at Coach Yeng Giao, maraming nakukuhang suporta dahil doon sa kanilang naging stand. Itong San Miguel Beer ay naghahanap pa rin ng kanilang magiging import dito sa darating na PBA Commissioner's Cup. Kabilang doon sa mga tinitingnan nga nila gaya nabanggit natin itong si Jaril Okafor at itong si Taco Falls. Ngayon naman daw ang isa pang kinokonsidera ng San Miguel ay ang dating NBA number 1 draft pick na si Anthony Bennett. Sa ngayon kasi ito si Bennett sa height niya 6'8" at sa experience nito na paglalaro sa iba't ibang liga, isa yan dito sa mga nakikita ng SMB na pwede nilang magamit sa darating na Commissioner's Cup. Kaya nga maraming naniniwala na kung kaya lang, kung pag-uusapan daw yung oportunidad, kukunin ito ng SMB at yan ang gagawin nilang import. Siyempre, maraming sabihin natin pinaghahanda ang mabuti itong San Miguel bago ito matuloy. Pero mukhang desidido sila na kunin nga na import itong si Anthony Bennett. Pero tignan natin kung anong mangyayari dahil marami pang may ibang pangalan na nababanggit dito. Kung sakasakaling si Bennett ay makuha ang import nitong San Miguel Beer, sa tingin ko magiging maganda to dun sa chemistry nila dahil hindi makikipagagawan to sa posisyon kay Junmar Fajardo. Dahil itong si Anthony Bennett maglalaro yan bilang power forward samantalang center naman itong si Junmar. Pwede rin syempre na kapag nakaupo si Junmar at nagpapahinga, ang center nila si Anthony Bennett at power forward si Motaw Tuba o si Rodney Brondial. Kaya mukhang okay to para dito sa SMB. Sa kasalukuyan kasi marami pang mga ibang players daw na sabihin natin nasa radar ng SMB pagdating dito sa kanilang mga imports. Kaya kahit yung ibang teams ay nag-announce na ang SMB ay wala pa. Of course, ang nandyan din yung si Chris Macolo at si Benny Boatwright. So lahat ng iyan ay ina-assess ng mabuti ni Coach Leo Austria. Pero sa kasalukuyan ito doon si Anthony Bennett, ang masasabi natin na isa doon sa mga priority na pwedeng kunin nitong San Miguel Beermen kung sakasakali. Samantala naman, itong Barangay Ginebra ay baka magkaroon ng problema dito sa kanilang tinatawag na sabihin natin si Gilas Pilipinas Coach Tim Cone dahil nga itong si Kai Soto hindi raw maglalaro para dito sa Gilas Pilipinas kontra dito sa Australia at New Zealand. Ayon dito sa mga reports, yung mother team nitong si Kai Soto sa Japan ay ayaw payagan itong si Soto na maglaro sa Gilas dahil kagagaling lang sa injury. Kung inyong maalala, na-injury to si Kai Soto, sprained ankle at ayaw i-risk ng kanyang mother team na ito'y maglaro dyan. So mukhang 100% na hindi makapaglalaro si Kai Soto. At yan ang dahilan kung ba't ngayon mapipilitan itong ating Gilas na gamiting center si Quentin Brown at si Junmar Fajardo at si AJ Edu. So kung ganyan ang sitwasyon, mukhang mahihirapan talaga ang Gilas. Lalo na kung makakalaban natin na itong Australia at New Zealand. So iyan nga ang magiging sitwasyon ngayon dito at yan ang pinoproblema
nitong si Hinebra coach Tim Cone. Pero pagdating naman dito sa Hinebra mismo, mukhang okay naman daw ang sitwasyon ngayon dito sa Gene Kings. Pinag-aaralan nila yung iba't ibang mga trade options, pero as of now, wala pa silang sabihin nating napipili na gagawing mga trades, at mukhang interest, ang focus lang nila talaga ay magkaroon ng mas malakas na oportunidad para magkaroon sila ng sabihin natin mga bagong players. Ito yung magdedepende talaga syempre kung sino yung mga magiging available. Pero sa ngayon daw mukhang ang gusto itong si Coach Tim Cone ay i-trade muna itong si Ben Adamos para sa ibang big man na magiging mas bagay para dito sa kanilang roster. At parang yan yung pinag-aaralang mabuti ngayon nitong si Coach Tim Cone, lalo na at alam niya na itong si Justin Brownlee ay magiging undersized o dehado pagdating dito sa darating na PBA Commissioner's Cup. So yan ang kanyang kukunin. Ang Magnolia Hotshots naman daw ngayon ay dito sa mga reports na lumalabas ay nagpe-prepare na to sa mga posibilidad na baka ma-trade itong si James Laput. Marami kasing mga teams ngayon nagkaka-interest dito at posible na baka si Kai Balungay ang isa dito sa mga maging kapalit ni Laput. Sa kasalukuyan kasi mukhang yan ang pinag-aaralan daw mabuti ng management. At kung Kai Balungay for James Laput, mukhang papayag naman daw ang Magnolia. Lalo na alam natin na itong si Kai Balungay, ang taas ng potential yan at pwedeng maging kapartner nitong si Xavier Lucero. Kaya nga wala tayong masasabi kung hindi good move ito sa Magnolia kung ite-trade nila si James Laput for Kai Balungay. Bukod dito, meron ding mga balitang lumalabas ngayon na baka raw itong si James Laput pag-interesan nitong Converge Fiber Xers. Yun nga lang, malabong tanggapin ng Magnolia kung si Larry Muyang ang kapalit. Malamang hihilingin ito either si Arana o si Baltasar na hindi naman papakawalan ng Converge. Kaya sa tingin ko medyo malabo yung ganyang sitwasyon. As it is, alam din natin na meron pang mga ibang players dito na pwedeng makuha itong Magnolia. Pero sa kasalukuyan, yung pag-trade dito kay James Laput ang isa dito sa mga kinokonsiderang priority dahil ito'y kinukonsideran na malaking asset ng Magnolia literally. So mukhang ganun nga mangyayari, at kung ito si James Laput ay mate-trade nila para dito kay Kai Balungay or sabihin natin posible dito kay Cale Flores. Malaking upgrade yan para dito sa lineup ng Magnolia. Yun nga lang, meron ding mga nasa ibang parte ng management na gustong manatili si Laput dahil sa tingin nila magiging mas okay to bilang 6'10 player na pangguardia kay Junmar Fajardo at sa iba pang mga top players nitong mga opposing teams. Kaya medyo mahaba-haba yung nagiging diskusyon ngayon dito sa panig ng Magnolia Management pati na ni Coach L.A. Tenorio. Pero ang nakararami daw ay talagang mukhang ititrade na itong si James Laput para dito kay Kai Balungay. Binabati natin yung mga taga-subaybay natin na sila Dexter Domer, si Ireneo Salangsang, Edwin Carmona Jr., pati na rin si Katsakino Dukusin, si Anthony Alon, si Malyari Mascareñas, si Michael D., si Joseph Pineda, Jonel Alagon, si Monde Guzman, Joshua Giray, Espejo at Rosales family at yung iba pa.